mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Bakit nga ba may mga taong hindi makontento sa kanyang minamahal? Mga tao na kapag nawalan sandali ng oras ang kanilang kapartner, ay sa iba na nila ito hinahanap para mapunan ang pagkukulang nito. Hindi ba dapat na kapag nagmahal ka, ay dapat mong unawain ang sitwasyon nyo? Na dapat ay pareho kayong handa sa unos na darating sa inyo. Ako nga pala si Annalyn, 31 years old, at may kasalukuyang boyfriend na ka-live-in ko na rin ngayon. Mas may edad ang nobyo ko sa akin, pero masasabi kong nasa masaya at maayos naman itong karelasyon. Sa katunayan, ay umabot nga kami ng halos 6 na taon bago ako nakagawa ng isang kasalanan sa kanya. Naging busy kasi ito sa trabaho, dahilan para mabawasan ang oras niya sa akin. Ngunit imbes namang unawain iyon, ay naghanap lang ako ng iba. Nang sa ganon ay may magtakip ng pagkukulang niya. Well, aminado naman akong mali yun. Dahil kung tutuusin ay wala naman akong masabi sa aking nobyo na si Gary. Lalo pa nga't na ibibigay naman nito ang mga material kong pangailangan. Ang kaso, habang tumatagal, ay para bang hindi na nagiging sapat sa akin yun. Dahil may mga pagkakataon na hinahanap-hanap rin ng katawan ko ang ginagawa naming dalawa. Simula kasi nang maging busy siya sa trabaho niya, ay para bang nawala na rin ang lambingan namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating na rin kami sa puntong hindi na niya ako napapaligaya sa gabi. Ang palagi kasing dinadahilan niya ay pagod siya sa trabaho. O kaya naman ay kailangan niyang gumising ng maaga. Kaya kapag ganun ay hinahayaan ko na lang din ito. Kahit na ang totoo ay masama talaga ang loob ko sa kanya. Hanggang sa mabilis na lumipas ang araw. At patuloy lang kami sa ganung samahan ni Gary. Na kapag darating siya sa gabi ay kakain lang ito. At pagkatapos nun ay magpapahinga na. Hindi ko nga alam nun kung may problema ba siya sa akin. O baka naman nagsasawa na. Dahil sa pagkakaalam ko ay hindi naman siya dating ganon. Sa katunayan ay kapag dumarating nga siya galing trabaho, ay maglalambingan muna kami nito bago kumain ng hapunan. Kaya naman nanibago talaga ako rito. Nang hindi na niya ako masyadong pinapansin. Ganun pa man, bilang partner naman niya ay inuunawa ko na lang yon. Naisip ko rin kasi na baka nga marami itong ginagawa sa kanyang trabaho. Dahil nga sa mataas na ang posisyon niya doon. Kaya naman, imbes na magmukmok, ay sumasama na lang ako sa aking mga kaibigan. Nang sa ganon ay kahit papano ay malibang ako. Myla, tara, shot tayo. Pag-yaya ko noon sa aking kaibigan nang minsang naboboring ako dahil nasa overtime na naman noon si Gary. Nako, pasensya ka na Annalyn. Pass muna ako. May date kasi kami ni Jowa eh. Tugon naman ito sa akin. Ganun ba? Sige, next time na lang. Enjoy kayo. Anya ko naman dito. Nung araw kasing yon ay day off ko. Ang kaso, nasa trabaho naman noon si Gary. Kung kaya't mag-isa lang ako noon sa aming kondo. Kaya naman ang ginawa ko na lang noon ay naglinis ng buong unit namin. At pagkatapos ay bumili na lang ng pagkain sa labas para sa pananghalian ko. Tinamad na rin kasi ko nung magluto dahil sa dami kong ginawa. Isa pa
ay mag-isa lang din naman akong kakain. Kung kaya't mas maiging bumili na lang ako. Alam ko din naman kasing gagabihin na rin sa pag-uwi si Gary. Dahil after ng work niya ay may meeting pa siya. At kapag ganon, ay tiyak na hindi na rin ito kakain. Sapagkat mas gusto nitong magpahinga na lang. Habang nasa loob naman na ako noon ng elevator at iniisip kung ano ang bibilhin, ay hindi ko inaasahan na may makakasabay akong isang lalaki. Kapag kasi ganong oras at araw, ay madalang lang ang tao sa kondo na yon. Dahil pangkaraniwan ay nasa trabaho ang mga nakatira doon. Bukod doon, ay kahit pa nga magkakasama lang kami sa building na yon, ay hindi rin kami magkakakilala. Kaya naman, nang sumakay ang lalaki, ay naalangan talaga akong kausapin nito. Pero dahil sa siya ang nag-umpisang pumatki sa akin, ay wala na rin akong nagawa pa, kundi gantihan ito ng pagbati. Hello, day off mo rin ngayon? Tanong nito sa akin na may kasama pang ngiti. Oo, ikaw din? Tugon ko naman dito. Oo, maigsi naman niyang sagot. Pagkatapos naman noon ay hindi na ito nagsalita. Kaya naman, ako na lang muli ang nagtanong rito, para lang may mapag-usapan kaming dalawa. Habang nasa loob kami noon ng elevator, ay panay lang ang kausap ko sa kanya. Nalaman ko tuloy na bibili rin pala ito ng pagkain niya dahil tinamad rin siyang magluto. Kaya naman, paglabas sa elevator ay nagsabay na rin kami nitong pumunta sa bilihan ng mga pagkain. At pagkatapos ay doon na rin namin napagpasyahang kainin yon habang patuloy lang sa pagkukwentuhan. Total naman, ay pareho lang din kami nito na walang kasabay kumain sa aming unit nung mga oras na yon. Kung kaya't niyaya ko na lang siya na doon na kumain. Enjoy din naman kasing kausap ito. Lalo pa nga't masasabi kong tila attracted din ako sa kanya. Bukod kasi sa halos pagkasing edaran lang din kami nito, ay mababakas mo rin sa kanya ang angking niyang kagwapuhan. Kaya naman, ang mag-uusap namin yon ay hindi ko akalain na masusundan pa ng masusundan. Hanggang sa may magawa na nga kaming kasalanan. Nang makilala ko si Jeff, ay para bang nagbago ang mood ko. Kung dati ay palagi akong nalulungkot sa tuwing wala si Gary sa aming unit, simula naman ng maging kaibigan ko si Jeff, ay unti-unti na ring nabawasan ang pangungulila ko sa aking nobyo. Pareho kasi kami nito ng pinagtatrabahuhan. At nagkakataon pang nagkakasabay rin kami nito ng day off. Kaya naman kapag ganon ay nagkakasundo kami nitong magkita para kumain na lang sa labas. Sa bagay namang yon ay walang kaalam-alam si Gary dahil halos wala na rin itong oras sa akin. Pero kapag hindi naman ito busy, ay nararamdaman ko namang bumabawi siya sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay ng material na bagay. Ang kaso, bilang babae, ay hindi lang naman iyon ang gusto ko. Dahil katulad ng mga lalaki, ay mayroon rin kaming pangailangan sa kama. Aminado naman kasi ko sa aking sarili na medyo may pagkamahilig talaga ako sa ganong bagay. Pero kahit na ganon, ay hindi naman ako katulad ng iba na kung sino-sino lang ang niyayaya dyan. Sa katunayan, ay si Gary nga lang ang kauna-unahang lalaki na pinag-alayan ko ng aking sarili. At nagpapasalamat naman ako sa kanya dahil pareho namin itong nagagampanan ang tungkulin sa isa't isa. Kaya nga siguro tumagal na rin kami nito ng halos 6 na taon dahil akala ko na makukontento na rin ako sa kanya. Ngunit hindi ko naman akalain na sa isang iglap ay magagawa kong makipaglaro sa iba. At iyon
ay dahil lang sa nagkukulang na siya sa akin. Isang araw, habang nasa business trip noon si Gary, ay hindi ko inaasahan na tatawagan ako ni Jeff upang tanungin kung may kuryente daw ba sa aming unit. Nung araw kasing yun ay pareho kami nitong walang pasok. Ang kaso, bigla naman daw nawala ng kuryente ang kanyang tinitirhan. Sakto naman noon nawala si Gary dahil nagpaalam nga ito sa akin na 3 araw daw siyang mawawala. Kaya naman, inanyayaan ko na lang doon si Jeff dahil alam kong mainit sa unit niya. Naku, Annalyn, pasensya ka na ha. Naistorbo pa yata kita. Bigla kasing nawalan ng kuryente sa unit ko. Hindi naman sila nag-send ng advisory. Anya nito sa akin. Wala yon. At saka wala naman yung jowa ko dito. Nasa business trip. Tugon ko naman sa kanya. Ganun ba? Mukhang big time yung jowa mo ah. Ang laki kasi ng tinitirhan nyo. Teka, hindi ba magagalit yun na nandito ko? May pag-aalalang tanong naman nito. Bakit naman siya magagalit? Eh hindi naman niya malalaman na nagpunta ka rito. Tugon ko naman. Kung sa bagay, maigsi na lang niyang sabi. Kaya naman noong mga sandaling iyon, ay in-enjoy na lang namin ni Jeff na magkasama. Nanood kami ng TV, kumain at uminom ng alak habang nagkwekwentuhan. Sa katunayan, ay naikwento ko nga rin sa kanya ang sitwasyon namin ngayon ni Gary. At sa hindi ko inaasahang pangyayari, ay bigla na lang niya akong hinalikan. Dahilan para hindi na ako makaimik. Nung oras na yon ay pareho na kami nitong may tama ng alak. Kung kaya't hindi ko na rin ito napigilan pa sa kanyang ginawa. Total naman ay tila nagustuhan ko rin yun. Sa katunayan ay natagpuan ko na nga lang ang aking sarili na tumutugon na sa kanya. Sa bawat halik na iginagawad sa akin ni Jeff, ay ramdam ko na mas nagpainit iyon sa akin. Kaya naman, hindi ko na rin napigilan pa noon ang aking sarili. Hanggang sa may kusang isip ng gumalaw noon ang aking kamay. Noong mga sandaling yon ay ramdam kong pareho kami ni Jeff na nagbabaga sa init. Sa bawat haplos at halik namin sa isa't isa, ay talaga namang iba ang hatid noon sa aming mga katawan. Kaya naman, hindi na rin kami nakapagpigil pa nito. At sa salang iyon, doon na naganap ang isang pagkakamali na aming nagawa. Pagkatapos naman ng nangyari sa aming iyon ni Jeff, ay para bang wala lang sa kanya yon. Siguro ay dahil sa naisip nitong pareho lang kami nung araw na yon na nasa ilalim ng alak. Wala namang kamalay-malay nung si Gary na naiputan ko siya sa ulo. Pero aaminin kong nagsisisi talaga ako sa nagawa kong yon. Dahil napakabait sa akin nito. Hindi ko nga inaasahan noon na sa pagbabalik niya sa business trip ay magpo-propose na sa akin ito. At sa puntong yon ay hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanya. Alam ko kasi na kapag nalaman niya na niloko ko siya, ay may posibilidad na hiwalayan na niya ako. Dahil sa tagal ng aming pagsasama, ay kapisado ko na rin siya. Minsan na daw kasi siyang naloko ng babae. Kung kaya't ayaw na raw niyang maulit pa yon. Kaya nga siguro ngayon lang siya nag-propose sa akin. Dahil sa pagkakaalam niya, ay iba ko doon. Ang kaso, dahil sa isang gabing pagkakamali namin ni Jeff, ay alam kong hindi ko na maibabalik pa na minsan na rin akong nagkasala kay Gary. Yun nga lang, sa ngayon ay hindi ko kayang aminin yun sa kanya. Dahil natatakot ako na iwanan rin niya. Kaya naman para sa ikakaayos ng aming relasyon,
ko muna tinanggap ang kanyang proposal. Sinabi ko na lang dito na hindi pa ako handa sa bagay na yon. Kahit ang totoo ay gustong-gusto ko nang magpakasal sa kanya. Ayoko naman kasing dumating ang araw na pagsisihan ko ang bawat hakbang na gagawin ko. Lalo na ngayon na alam kong hindi ko na deserve na maging asawa niya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Annalyn. At ito ang kwento ng buhay ko.